Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng sermon na may titulong, Mga Salitang Nagdudulot ng Mga Pagpapala. Buksan natin ang John chapter 3. John chapter 3 verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Kung ang ating pisikal na kapanganakan ay ang unang kapanganakan, ang ating espiritual na kapanganakan ay nilalarawan bilang ipanganak na muli sa John chapter 3. Ipagpalagay na noon ay madali tayong nagagalit, madalas magreklamo, at kumikilos ng negatibo sa iba. Hindi natin nakokontrol ang ating damdamin at labis na pinapressure ang ibang tao. Hindi ba't ang pagkapanganak na muli ay nangangahulugang pagkapanganak sa ikalawang pagkakataon? Kaya ngayon, dapat tayong maipanganak na muli bilang ang mga dinalisay at napagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya hindi na nagsasabi ng mga salita ng pagreklamo, kawalan ng galang o inggit. Dapat tayong magsalita ng mga salitang nagpapasigla, sumusuporta at nagpapalakas sa iba para sama-sama tayong ligtas na makakarating sa ating makalangit na tahanan. Kung magsasalita lang tayo sa ganitong paraan, hindi tayo isasama ng Diyos sa kategorya na mga hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sasabihin niya sa atin, ang inyong buhay ay karapat-dapat para makapasok sa kaharian ng langit. Hindi ba? May ilang membro na binabaliwala ang katuruan ng pagkapanganak na muli. Kahit na naniniwala sila na ang hindi pangingili ng Pasko at ng Sabat ay hindi katanggap-tanggap at hahantong sa malaking problema. Mga kapatid, walang bahagi ng salita ng Diyos na dapat nabaliwalain. Tingnan natin ang Matthew chapter 5 verse 20. Matthew chapter 5 verse 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo, makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ba't isa rin itong kautusan na ibinigay ng Diyos? Sinabi rin niya ang salitang hinding-hindi para bigyang diin ito. Dapat tayong maipanganak na muli bilang mga bagong bayan sa Diyos at magtaglay ng wangis ng bayan ng langit. Hindi ba't dapat tayong makilala bilang mga taong naiiba sa mga tao sa mundo sa ating mga salita, mga kilos at mga pag-uugali? Tingnan natin ang sunod na bersikulo. Verse 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ang raka ay isang insulto sa wikang Hebreo, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Hindi tayo dapat na magsabi ng mga ganitong bagay sa sino man sa Zion, hindi ba? Naroon ang mga salita na nagdudulot ng mga pagpapala, nagpapaantig sa Diyos, at nagpapahintulot sa atin na makapasok sa langit. Kung gayon, dapat tayong matuto mula sa Biblia at isagawa ang mga ito. Kaya naman, ang salamat, patawad, magsisikap ako, at pagbubutihin ko mula ngayon, ay mga salitang dapat na laging nasa Zion dahil hindi nagdudulot ng pinsala ang mga ito, kundi nagpapakita ng paggalang sa iba.
Dapat na matutunan nating sabihin, magtulungan tayo at magkaisa. Sa John chapter 3, sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At sa Matthew chapter 5, sinabi niyang, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kumpirmahin din natin ito sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 verse 7. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasay, ano tayo? Mga anak tayo ng araw. Magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. At ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 15, alamin natin kung anong mga salita ang dapat na gamitin ng mga tatanggap ng kaligtasan. Sa verse 15 nasusulat, tiyakin ninyo na ang sinuman ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Ano pa ang dapat nating gawin? Manalangin kayong walang patid. At ano pa? Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ito ang itinuturo sa atin ng Biblia. Habang nabubuhay tayo, minsan ay nagagalit tayo o sumasama ang loob natin at hindi natin makontrol ang ating damdamin. Gayunman, dapat nating alalahanin, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Dapat din nating alalahanin, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Pag namumuhay tayo sa makamundong paraan, madali tayong mahulog sa pagbubulong-bulungan, pagreklamo, pagdadamdam, paumuna, pagkainggit, paninibugho, pagmamataas at pagmamayabang. Ano ang dapat na gawin ng mga ipinanganak na muli sa Diyos sa mga bagay na ito? Dapat nating alisin ang lahat ng ito. Saan pupunta ang mga ganitong tao? Pupunta sila sa langit. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 nasusulat, tiyakin ninyo na ang sinuman ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Dapat tayong magsikap na tumugon at magsalita sa paraan na makakapagdulot tayo ng positibong impluensya sa ibang mga tao. Kahit na ang biglaang pagbabago ay maaaring maging mahirap. Kung noon, 10 beses tayong nagreklamo, bawasan natin ito sa 5, pagkatapos sa 2, at sa huli, wala na. Upang unti-unti tayong nababago kay Kristo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong magalak lagi. Pag masaya tayo, hindi tayo nagreklamo, tama? Ano ang dapat nating gawin sa lahat ng bagay? Pag tayo ay nagpapasalamat, hindi tayo kailanman nagreklamo. Magalak kayong lagi, manalangin ng walang patid, at sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Ito ang kalooban ng Diyos. Kahit na ang inyong asawa o mga anak ay may sabihin na hindi ka nais-nais, tumugon ng may pag-iisip na, naiintindihan ko na maaaring mangyari iyon, at pakitunguhan sila ng may kabaitan bilang bayan ng langit. Pakiusap, alalahanin na sa paggawa nito, ang mga pagpapala ay may ipon sa langit ng 1 beses, 2 beses, 10 beses, 100 beses, at kahit ng 1,000 beses. Hindi ba't isa rin itong utos ng Diyos na ibinigay sa atin? Kahit na ito ay kalooban ng Diyos, paano kung araw-araw tayong nagagalit? Nakikipagtalo sa iba, nagsasalita ng masasakit na salita, at inuuna ang ating damdamin, hindi alintana kung gusto ito ng iba o hindi. Kung gayon, mamumuhay tayo ng hangal na patuloy na lumalabag sa mga kautusan na nakasaad sa 1 Thessalonians chapter 5.
kahit na alam natin na kalooban ng Diyos ang mga ito at susuwayin ang lahat. Tingnan natin ang Ephesians chapter 4, verse 22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ano ang itinuro sa atin na alisin? Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Verse 31. Ano ang dapat nating alisin? Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirampuri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Inuutosan tayo ng Diyos na alisin ang mga ito, pero lihim itong tinatago ng ilan. Kung ang itapon ito ay utos ng Diyos, ang paggawa nito ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. Mayroon bang nagtago ng anuman sa kanilang bulsa ngayon, nag-iisip, napakahalaga nito para itapon? Ngayon, pagkatapos ng pagsamba, itapon natin ang mga ito. Sinasabi ng Diyos, ang mga ito ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Pumunta tayo sa verse 32. Paano natin dapat napakitunguhan ang isa't isa? At maging mabait kayo sa isa't isa. At maging ano pa? Mga mahabagin. Dapat tayong mahabag sa mga makasalanan na kung hindi sila tatayong matatag sa katotohanan hanggang sa huli, tiyak na mapupunta sa impyerno. Nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Chapter 5, verse 1. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Bilang bayan ng langit, tayo ay magbabago sa maluwalhating wangis ni Kristo at magtatamasa ng buhay na walang hanggan at mga pagpapala sa kaharian ng Diyos. Kung gayon, hindi ba dapat tayong magsanay sa pagiging makadiyos sa lupang ito? Tama bang hindi ito isagawa? Ang lahat ng salita ng Diyos sa Biblia ay mga kautusan na dapat nating igalang at sundin. Kaya hindi natin dapat na sabihing, imposible para sa akin na sundin ito. Dapat na sundin ang lahat ng bagay. Dapat tayong magsikap. Sa seremonya ng paghuhugas ng mga paa, sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Pagkatapos, ano ang sinabi ni Jesus? Sinabi niya, kung hindi mo gagawin ang aking iniutos, mula sa sandaling ito, ay hindi ka makakaroon ng bahagi sa akin. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos ay hindi dapat na maging walang katuturan sa atin, hindi ba? Kaya dapat tayong magalak lagi, manalangin na walang patid, at sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Umaasa ako na ang lahat ng kapatid sa Zion ay mag-aalis ng kanilang dating pagkatao at magbabago tungo sa bagong pagkatao para buong kumpiyansa nating maipapahayag sa Diyos sa taong ito na handa na akong pumasok sa langit. Sa aklat ng Numbers, may mga positibong salita at mga negatibong salita na sinabi ng 12 espiya. 10 sa kanila ang nagsalita ng negatibo. Hinding-hindi natin masasakop ang Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot.
Gayunman, dalawa sa kanila ay hindi nagsalita ng ganoon. Ito ang lupain na ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya kahit gaano man kalaki at katangkad ang mga tao roon, sila'y para lamang tinapay sa atin. Mga kapatid, natukoy na kung sino ang makakapasok sa Kanaan at kung sino ang hindi. Bakit hindi nakapasok ang mga hindi nakapasok? Hindi sila nagsalita ng mga salitang nagdudulot ng biyaya. Ang mga salita ng pananampalataya ay laging nagdudulot ng mga pagpapala. Ang mga salitang inuuna ang Diyos at tinuturing siya na tagapagligtas ng ating mga kaluluwa ay laging may kasamang pagpapala. Kina Josue at Caleb, sinabi ng Diyos na, tiyak na papasok kayong dalawa sa lupain ng Kanaan. Gayunman, para sa 10 pang espiya at sa mga sumama sa kanila sa pagbubulong-bulungan at pagtangis, ipinahayag ng Diyos, hinding-hindi kayo makakapasok sa lupain ng Kanaan. Mga kapatid, suriin natin kung aling mga salita sa Biblia ang nagdudulot ng pagpapala at alin ang nagdudulot ng sumpa. Sa aklat ng Ebanghelyo na nabasa natin kanina, nasusulat na ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, "Daka," ay hindi papasok sa langit kundi itatapon sa impyerno. Mga kapatid, hindi nyo ito dapat na baliwalain. Hindi natin dapat na isiping, kahit na ang mga ito ay mga salitang sinabi ni Jesus, tungkol lang sa likas ng tao ang mga ito. Ito rin ay tinatag ng Diyos bilang isang mahalagang pamantayan ng paghatol na naghihiwalay sa mga mapupunta sa langit at sa mga mapupunta sa impyerno. Sinabi ng Diyos na ang bawat kapamilya natin sa Zion ay dapat nating tratuhin bilang sino? Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay para kanino nyo ito ginawa? Nasusulat, sa akin ninyo ginawa. Sa madaling salita, ginawa nyo ito sa Diyos. Pag nagsasabi tayo ng mga salita ng pampasigla para palakasin ang pinakamaliit sa atin, sinasabi natin ang mga ito sa Diyos. Patunayan natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan natin ang Matthew chapter 25 verse 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Dito, ang mga tao ay nahati sa dalawang grupo. Ang grupo sa kanan na pinagpapala ni Jesus at ang grupo sa kaliwa na kanyang bibigyang parusa. Kung gayon, talaga bang ganito trinato ng mga taong ito ang Diyos? Hindi nila ito direktang ginawa sa Diyos. Gayunman, ano ang ipinapahiwatig ng mga gawa nila sa bawat kapatid na naniniwala sa Diyos? Sa huli, naging isang napakahalagang pamantayan ito sa pagtukoy kung mapupunta sila sa langit o sa impyerno. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Verse 33. Sa verse 33 nasusulat, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Gumawa siya ng paghatol na ang pangangalaga, pagsuporta, pagpapasigla, pagpapalakas, at pag-aliw sa mga kapatid na nangangailangan ay pareho ng paggawa nito sa kanya.
Tingnan natin ang verse 41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel." Sa ibang salita, sila ay itatapon sa impyerno. Tingnan natin ang verse 42. Sapagkat ako'y nagutom, at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw, at hindi ninyo binigyan ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan, at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad, at hindi ninyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan, at hindi ninyo dinalaw. Pagkatapos ay sasagot din sila na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, o uhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran?" At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliliit na ito, ay hindi ninyo ito ginawa sa akin. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan." Tinutukoy nito kung sino ang mapupunta sa langit at kung sino ang mapupunta sa impyerno. Iniisip natin na hindi ito bahagi ng bagong tipan dahil ipinapangilin natin ang Pasko at ang Sabat at sinusunod ang kautusan ng bagong tipan ng Diyos. Mga kapatid, ang lahat ng aspeto ng bagong tipan ay dapat na humubog sa ating pagkatao sa huli. Para mapatawad ang kanyang mga makasalanang anak, hindi ba't isinakripisyo ng Diyos ang kanyang laman at dugo na nagpapakita ng kanyang pag-ibig at nag-aakay sa atin mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan? Sa tuwing kakain tayo ng tinapay ng Pasko at iinom ng alak ng Pasko, ano ang dapat nating isipin? Dapat nating isipin ang pag-ibig at sakripisyo ng Diyos para sa mga makasalanan. Ako rin ay dapat na magsabuhay ng ganitong uri ng buhay para sa ating mga kapatid. Dapat na maging buhay ang diwang ito sa bagong tipan. Tunay na dapat tayong maging mga pinagpalang anak ng Zion na maaaring magdulot ng mga pagpapala, biyaya ng Diyos at mga himala ng Ebanghelyo. Gaya ng nasasabi, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang ating mga gawa, mga salita at kaisipan ay dapat na maging gaya ng mga makalangit na anghel. Sa halip na umabot lang sa 50% o 60% ng karakter ng Diyos, dapat nating lubusang maipakita ang kanyang karakter. Hindi ito isang bagay na hinihiling ko sa inyo, kundi nais ng Diyos na sumailalim tayo sa mga ganitong pagbabago. Sa mga kapamilya ng Zion, magsabi tayo na maraming salitang magdudulot ng mga pagpapala. Dapat na masanay tayo sa mga ganitong salita. Kung ipinangako ng Diyos na ibibigay ang Kanaan, dapat tayong tumugon ng amen at magsabing sila'y para lamang tinapay sa atin. Gayunman, kung sa halip ay tumugon tayo ng amen sa mga reklamo, ano ang mangyayari? Hindi ba't mapapahamak tayo sa huli? Kaya binibigyang diin sa 1 Corinthians chapter 10 na huwag din kayong magbulong-bulungan. Minsan, humaharap tayo sa mga hadlang dahil may dakilang nakatagong layunin ng Diyos. Minsan, kahit na umaasa tayo sa malaking tagumpay, maaari tayong humarap sa mga pagkatalo. Nagbibigay ang Diyos ng iba't ibang mga sitwasyon na naaangkop sa bawat isa sa atin. Gayunman, ano ang malalaman natin pag tinignan natin ito ng mabuti? Sa huli, nauunawaan natin na inakay tayo ng Diyos sa landas na ito para pagpalain tayo. Si Jose, ang ika-11 anak ni Jacob, ay nakaranas ng maraming tagumpay at kabiguan. Si Jose ay pinagbili bilang alipin sa Ehipto ng kanyang mga kapatid. Noong siya ay isang lingkod sa bahay ni Potiphar, inakusahan at ibinilanggo siya. Salamat sa kanyang kakayahang magbigay kahulugan sa mga panaginip. Pinili siya ng Faraon at naging punong ministro.
이런 어떤 역사에 이르기까지 Lagi niyang kasama ang Diyos. 발걸음마다 항상 함께했습니다. Kasama niya ang Diyos, hindi lang sa masasayang panahon, kundi pati sa mga di kaaya-ayang sitwasyon. 함께하셨습니다. Sa pamagitan ng prosesong ito, naghintay ang Diyos hanggang sa lumago ang mga Israelita 큰 민족을 이루고 at maging isang makapangyarihang bansa sa Ehipto. 하나님께서는 시간을 기다려 주셨지요. Dapat nating tanggapin na ang mga tagumpay at mga kabiguan ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. 식구는 Maaari niyong isiping, mukhang natatanggap ng miyembrong iyon ang mga pagpapala ng Diyos, kaya nagiging maayos ang lahat sa kanyang buhay. Bakit ako humaharap sa napakaraming paghihirap? O, mukhang masaya ang lahat ng ibang tao. Bakit hindi ko matanggap ang mga pagpapala ng Diyos kahit na may pananampalataya ako sa Diyos? Dapat niyong itapon ang mga ganitong kaisipan. 우리 모두를 결국 Ano ang gagawin ng Diyos sa atin sa huli? 복을 주려 하심이 Pinagpapala niya tayo sa huli. Hanggang sa matanggap natin sa huli ang mga pagpapalang ito, inaakay tayo ng Diyos sa isang proseso kung saan maaari tayong humarap sa mga hadlang, magtiis ng mga paghihirap, makaranas ng kawalan, at minsan ay magtamo ng malaking tagumpay. 생활도 우리에게 또 주기 Sa mapayapang landas man o sa mahirap na landas 평안치 못한 길, at sa maraming iba pang sitwasyon, 일 속에서 하나님 kasama natin lagi ang Diyos. 내가 사망의 엄청 Kahit na lumalakad tayo sa pinakamadilim na libis ng lilim ng kamatayan, ano ang ginagawa ng Diyos? 함께 하시 Hindi ba't sinabi niya na sasamahan niya tayo, magiging liwanag at tungkod natin siya? Pinapayagan tayo ng Diyos na humarap sa maraming uri ng buhay sa lupang ito 제사장이라는 para ilagay tayo sa maluwalhating posisyon na maharlikang pagkapari sa langit. 이 땅의 수많은 Sa tuwing naharap tayo sa mga gayong karanasan sa buhay, 그러한 hindi tayo dapat na mag-isip ng negatibo gaya ng ako lang ba ang hindi nakakatanggap ng mga biyaya? Bakit nangyayari ito sa akin? 생각을 하지 마시고 Isipin kung ano ang sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. 하나님께서 Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Hindi kayo ang nagbenta sa akin sa pagkaalipin sa Ehipto. Sinabihan niya silang huwag sisihin ang mga sarili dahil ang lahat ay nangyari ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ba't nakarecord sa Biblia na hindi niya kinapuutan ang kanyang mga kapatid at sa halip ay inaliw sila? Dahil inaakay tayo ni na ama at ina sa makabuluhang landas patungo sa langit ayon sa kanilang dakilang plano. 가는 길이니까 Anumang uri ng buhay ang ibigay sa atin, bahagi ito ng paglalakbay papuntang langit. Kung ang mga ito ay mga sitwasyon sa daang patungo sa impyerno, makatuwiran na magbulong-bulungan. Pero dahil nangyayari ang mga ito sa daang patungo sa langit, kailangan bang magbulong-bulungan? 기뻐해야 Dapat tayong magalak. 감사가 또 Dapat tayong mag-umapaw sa pagpapasalamat. 하나님께 영광 Dapat tayong maghandog sa Diyos ng papuri at luwalhati araw-araw. 꼭 되셔야 되겠습니다. 이렇게 해서 날마다 축복 Umaasang mag-uumapaw ang Zion ng mga salitang magdudulot ng pagpapala. 시온이 다 되기를 Nais kong tapusin ang sermon ngayon. 이것으로 마치도록 하겠습니다. Maraming salamat. 감사합니다.